Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang aspekto ng pandiwa. Bago tayo dumako sa aspekto ng pandiwa, ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa o verb kung tawagin sa wikang Ingles ay isang salita o bahagi ng salita na nagsasaad ng kilos o galaw, pangyayari o katayuan ng isang tao, hayop o bagay. Ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa ng pandiwa sa pangungusap. Mahusay umawit si Kuya Ramil. Nakasalungguhit ang salitang umawit. Tumatawa ng mag-isa si Early sa sulok. Nakasalungguhit ang salitang tumatawa. Hindi ko alam kung bakit ako malungkot. Nakasalungguhit ang salitang malungkot. Kumakain na pala kayo? Nakasalungguhit ang salitang kumakain. Tumakbo ng matulin si Rico. Nakasalungguhit ang salitang tumakbo. Sa kabilang dako, may mga pandiwa na binubuo na lamang ng salitang ugat, lalo na kung ang mga ito ay nagsasaad ng pag-utos o pag-uutos. Halimbawa, urong, takbo. Ang pandiwa ay maaaring banghayin sa iba't ibang aspekto. Ang aspekto ng pandiwa ay tumutukoy sa panahon ng pagkaganap ng kilos na sinasabi ng pandiwa. Ito ay kasing kahulugan din ng panauhan ng pandiwa. Ang aspekto ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyari, nangyayari o mangyayari o kung ipagpapatuloy pa ang kilos na naganap. Aspekto ng pandiwa. May apat na aspekto ang pandiwa: ang perpektibo o naganap, imperpektibo o nagaganap, kontemplatibo o magaganap, at perpektibong katatapos o kagaganap. Unahin natin ang aspektong pangnakaraan o perpektibo. Ito ay iba't ibang panlapi ang ginagamit sa pagbabanghay ng pandiwang pangnagdaan. Ang pandiwa ay naganap na, natapos na, o ginawa na. Ito ay nangangahulugan din ng pandiwang pangnagdaan. Ginagamitan ito ng mga panlaping na, nag, at in. Halimbawa, pandiwa na tuwa. Salitang ugat na pandiwa, tuwa, at ang ginamit na panlaping makadiwa na unlapi ay na. Pandiwa, umalis. Salitang ugat na pandiwa, alis. At panlaping makadiwa na unlapi na ginamit ay Pandiwa, verb, na naglaba. Salitang ugat na pandiwa, laba, at panlaping makadiwa na unlapi na ginamit ay nag. Pandiwa, salita ay inagaw. Salitang ugat na pandiwa ay agaw. At panlaping makadiwa na unlapi na ginamit ay in. Iba pang halimbawa, pandiwa, tumanggap. Salitang ugat na pandiwa, tanggap. At panlaping makadiwa na gitlapi ay Pandiwa, sinulat. Salitang ugat na pandiwa, sulat. Panlaping makadiwa na gitlapi ay in. Aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo. Ang pandiwa ay nagaganap o ginagawa sa kasalukuyan. Ito ay nagpapahayag din ng kilos na laging ginagawa. Kasing kahulugan din ito ng pandiwang pangkasalukuyan. Ito ay ginagamitan ng mga panlaping na, nag, at in. Halimbawa ng aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo. Una, nagtitinda ng mga sampagita at polseras si Rosa. Nakasalungguhit ang salitang nagtitinda. Pangalawa, ang aking ina ay naglalaba ng aming mga damit. Nakasalungguhit ang salitang naglalaba. Pangatlo, tinatanggal ng aming guro ang mga palamuti sa aming silid-aralan. Nakasalungguhit ang salitang tinatanggal. Aspektong panghinaharap o kontemplatibo.
Ang pandiwa ay nagaganap o ginagawa sa kasalukuyan. Ito ay nagpapahayag din ng kilos na laging ginagawa. Kasing kahulugan din ito ng pandiwang pangkasalukuyan. Ginagamitan ito ng mga panlaping ma at mag. Halimbawa ng aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Una, matutulog ako ng maaga mamayang gabi. Nakasalungguhit ang salitang matutulog. Pangalawa, bukas ay magpupunta kami sa pamilihan ng bayan ng Santa Rosa. Nakasalungguhit ang salitang magpupunta. Pangatlo, sa ika-18 ng Enero, araw ng sikhayan, magluluto si nanay ng mga kakaning kilala sa bayan ng Santa Rosa. Nakasalungguhit ang salitang magluluto. Pang-apat, maglalaba ako mamaya pag uwi ko galing sa eskwelahan. Nakasalungguhit ang salitang maglalaba. Panlima, maliligo kami sa lawa ng sinalhan. Nakasalungguhit ang salitang maliligo. Aspektong kagaganap o katatapos. Ang aspektong ito ng pandiwa ay nagsasaad ng kilos na sandali lamang pagkatapos ito ginawa. Nabubuo ito sa pamamagitan ng paggamit ng unlaping ka at pag-uulit ng unang katinig-patinig o patinig ng salitang ugat. Halimbawa ng aspektong kagaganap o katatapos. Una, katatapos ko lamang kumain ng kwek-kwek sa tabi ng simbahan ng Delima. Nakasalungguhit ang salitang katatapos. Pangalawa, kagagaling ko lang sa mataas na paaralan ng sinalhan. Nakasalungguhit ang salitang kagagaling. Pangatlo, katutula lang ni Binibining Cristina. Nakasalungguhit ang salitang katutula. Pang-apat, kasusulat ko lang ng liham kay Mayora Arlene Arcillas ng ating pasasalamat sa kanyang mahusay na panunungkulan. Nakasalungguhit ang salitang kasusulat. Panlima, kabibili ko lang ng baka sa palengke malapit sa tanyag na arko ng Santa Rosa, Laguna. Nakasalungguhit ang salitang kabibili. May mga pagbabagong nagaganap sa pagbabanghay ng mga pandiwa ayon sa ginamit na panlaping makadiwa. Ang pagbabanghay ay tumutukoy sa pagbabago, bagong anyo ng isang pandiwa alinsunod sa aspekto.